Meron na lamang po tayong 28 minutes bago sumapit mga kabombo ang alas 8 ng umaga. Tulad po ng ating nababanggit kanina, makakausap po natin ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo. Kaugnay pa rin po ito sa naging assessment dito ho sa Undas and of course yung pagbabantay na rin po ng pambansang pulisya dito sa National Capital Region dahil posibleng maapektuhan po tayo ng mga pag-ulan din, ano? Tulad po ng bagyong Tino, mga kabombo. Gandang umaga po at welcome sa Bombo Radio Philippines. Police Major Hazel Asilo, si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Jai. Major. Magandang umaga po, Sir and Ma'am, at sa ating mga taga-subaybay. Good morning po. Thank you for joining us sa Bombo Network News. Kamusta po yung assessment ho natin sa kabuuan po ng Undas Celebration dito ho sa Metro Manila, ma'am? Sa kabuuan po, naging generally peaceful naman po yung ating pagunita ng Undas 2025 ngayon dito sa atin sa NCR. Pwede po natin i-contribute doon sa naging mahinahon at organisadong pagdaloy ng mga tao at saka po yung kapansin-pansin na pagiging disiplinado at cooperative ng ating mga kababayan kung kaya't mas naging peaceful at mas naging maayos ang ating paggunita ng Undas 2025 kumpara po nung nakaraang taon. Naging effective naman po yung pinakat ho nating mga pulisiya, regulation, katulad po ng liquor ban, Major. May mga areas lamang naman po tayo, may ilang cities po na nag-declare ng liquor ban pero mas marami po yung wala. So yung ating po mga kababayan, may mga nag-try pa rin naman po na magpasok ng kanilang mga nakakalasing na inumin pero po syempre na-confiscate yan po along dun sa kanilang mga entrance ng ating mga sementeryo. Meron pa rin po mga kababayan na sumubok na magpasok ng kanilang mga patalim pero same lang po na na-confiscate din at pero naibalik din naman po itong mga gamit na ito sa kanila once na lumabas na po sila ng sementeryo. Sa kabuuan ng Metro Manila, Major, walang mga nangyaring mga tulad ng mga shooting incident or mga hacking kahit papano sa kabuuan po ng Undas? Meron po tayong isang shooting incident pero hindi naman po ito related sa ating Undas. Nangyari po ito sa isang terminal kahapon kung saan po nagkaroon ng mainit na pagtatalo itong ating isang security guard at isang motorcycle rider natin. Pero sa ngayon po ay for inquest na po itong ating security guard at nagpapagaling naman na po yung ating victim. Meron po tayong mga dalawang insidente na na-record, isang theft po dito sa isang sementeryo at isang pagbebenta po ng illegal drugs sa isang sementeryo din. Both po is ating naaresto yung mga suspects. Major, may balita dati na may isasabay ding rally sa Undas. May na-monitor po ba kayong nag-rally o nanggulo? Meron po tayong isang na-monitor sa area ng QC pero hindi naman po siya nakagulo. Meron lamang po silang pagtitipon, parang prayer rally po, mga more or less 20 lamang naman po yung nakilahok dito at agad din naman po silang nag-disperse. At ngayong araw nga, mahahati muli ang inyong atensyon mo sa pagbabalik ng mga biyahero at sa paparating na bagyo. Although hindi naman gaanong affected yung National Capital Region, kumusta po yung ating deployment at manpower ng Philippine National Police, Major? Same pa rin po yung ating deployment, nasa 13,000 pa rin po yung nakalatag natin ng mga kapulisan para i-ensure na yung ating mga kababayan na magbabalik ng probinsya, gayon din yung mga papasok na ng eskwelahan, ng kanilang mga trabaho ay maayos nating ma-assist, lalo po yung ating mga kababayan na ngayon pa lang po din merong mga bibisita, sa ating pagmamonitor po ay nasa 300 po yung mga humahabol na bumisita sa ating mga sementeryo. So lahat pong ito ay ating mabibigyan ng police assistance at patuloy pa rin naman po yung ating deployment. Idagdag ko rin Major, sa paparating na November 30 ay isasagawa ulit itong trillion peso march. Ano niya inyong preparation para sa November 30, Major? Sa ngayon po, meron na po kaming ilalatag na mga personnel para po dito sa ating November 30 na trillion peso march. At nakaredy naman na po ang NCRPO. Patuloy po kami naghahanda. Every week po nagkakaroon tayo ng showdown inspection at araw-araw ang patuloy na pag-iensayo ng ating mga CDM contingents para po mas maging handa sila sa araw ng November 30. Ma'am, sorry, balikan ko lamang, linawin ko lamang. May humabol pa, sabi niyo, mga bumisita sa mga sementeryo. Ngayong araw po yan? Yes po, meron po tayo as of 6 a.m. po kanina, may 317 pa po tayong na-check at na-monitor na humabol pa pong bumisita. Saan po ito, ma'am? Kung alam ho ninyo yung lugar mismo. Sa area po ng dito po sa area ng Quezon City at saka ng Southern, baka po dito sa Manila Memorial at dito po sa area po ng La Loma. Oo. Pero andun pa rin naman po yung ating mga personnel, naka-deploy pa rin doon.
Yes po, meron pa rin naman po tayong mga personnel na naka-deploy diyan. Meron pa rin po tayong police assistance desk na maaaring tumugon sa kanilang mga kailangan sa police assistance. Mm. As of now ma'am, may directive na ho ba sa ano, sa NCRPO kung, o-augment po tayo diyan sa may part ng Visayas kasi talagang binabayo na ho yata ng mga pag-ulan, malalakas na hangin diyan sa Visayas at Mindanao area ano? Wala pa Sa rin? ngayon po, wala pa po kaming information na nare-receive kung kailangan po kaming mag-augment ng aming mga personnel dito. Pero nakahanda naman po ang NCRPO. Okay. Thank you so much Major. Ingat-ingat po kayo lagi at, from time to time makiki-update po kami. Ingat po kayo. Maraming salamat po. Ang tagapagsalita ng National Capital Region Police Office, si Police Major Hazel Asilo, mga kabombo. Kaugnay po sa ilang mga usapin, pangunahin po dito, yun hong undas at ito hong paparating na bagyong Tino, mga kabombo. At posibleng maapektuhan din daw ang ilang bahagi po ng National Capital Region.